Magandang umaga po. Batiin mo naman ang iyong katabi. Isa kang pinagpala ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. So ako po ay naniniwala na ang bawat isa sa atin ay hindi aksidente na nandito ngayon. Sa Diyos naman kasi walang aksidente. Everything is of a purpose. Everything God has planned. And I tell you today, may plano ang Diyos sa buhay mo, and whatever it is that you're asking from God, itaas natin sa Kanya at siyang tutugon ng anumang dalangin ng puso mo. Amen? So God is so good. And all the time, God is good. Di ba ba? So bago po tayo mag-umpisa, ako'y samahan ninyo sa paborito nating verse na lagi po nating dinideclare. Naalala pa po ba ninyo? Luke 4:18-19, that the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. So, ang salita po ng Panginoon ngayon, pagdating ko, ako'y tuwang-tuwa. Bakit po? Yung balitang dumating sa akin, nakakatuwa po mag-soul-win, may mga bago, may mga ganito po. Alam po ba ninyo kung anong message ng Panginoon? Sa mga tinawag niya, tayo ay tinawag upang humayo at mag-soul-win. Bago palang ibaba yung word, ibig sabihin nun, nagagawa niyo na. So today, i-activate pa natin sa ating lahat kung bakit mahalaga ang pag-aakay ng kaluluwa. What is the essence of salvation? Alam po ninyo kasi, makamtan mo man ang lahat sa buong mundo, all the position, all the wealth that you have, but if your soul will perish, your soul is incomplete, your soul is without of God, without of Jesus, everything na mayroon ka is useless. I remember, isang tao, he's very rich, he's very famous. Lahat, actually, kaya niyang inventohin. Kasi inventor siya ng gadgets. When he died, he realized that in his life, kulang. Kasi hindi niya pala nakilala ang Panginoong Jesucristo. So before it's too late for each and everyone, before it's too late for our families, ipakilala na natin sa kanila ang Panginoong Jesucristo. At gayon din sa mga taong nandito, maaaring bago ka pa lamang, o hindi mo pa naririnig, sino ba iyang Jesus Christ na iyan? Yan naman ay Diyos ko din naman, ay parehas din naman. Ang ating sinasabi po is the relationship. Totoo, kilala naman natin ang Panginoon, yes. Pero, ikaw ba ay may relasyon sa Kanya? Iba yung close kayo. Total, ako ipagbigyan nyo. Ano po, may mga kagawad po. Ano po, may mga tatakbo po. Ano, kayo pagpalain ng Diyos. And I pray na ang platform, kayo'y manalo. Ang platform na papanalunan nyo at ibibigay sa inyo ng Diyos ay magagamit nyo to share the gospel. Why? That's why God is placing you there. For a purpose. Hindi para lamang sa kung anong bagay, no? At sabi ko nga po kanina, ang Panginoon ay may purpose sa lahat ng bagay. So, yung platform na yan ay pagkakatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin, yun ay magiging paraan. Ano po? Para mas marami kang maakay. Ano po bang halaga nun? Imagine that in your life, na mga nakaranas na ng pagpapala, nakaranas na ng buhay na kasama si Jesus, may problema, walang problema, may peace of mind, may problema, walang problema, but still the Lord provides all these things. Yung sira na aayos, yung pamilyang wasak na aayos ng Panginoon, tama po? All these things that you accomplish. Sabi nga ng team nyo, abundant blessings. Ang abundance po kasi hindi po ito sa pera lang, hindi po ba? Your physical, your spiritual, your mental, your emotional, your social, and even your finances. Inaayos lahat ng Diyos yan. Nararanasan mo at mararanasan mo pa. How much more do you want your family? Yung mga taong nakadikit sa'yo, maranasan din yun? Yes, of course. So that is why God brings you here. Sabihin mo sa katabi mo, hindi aksidente na nandito ka. Kaya naman, aking mga kapatid at mga nanay at tatay ko sa pananampalataya, tinawag ka.
Yan ang ating pag-usapan ngayon. Tinawag ka. Hindi lang ni sister, hindi lang ni brother, pero ginamit sila ng Panginoon, yes. Pero kung hindi ka tinawag ng Panginoon, hindi ka naman pupunta eh. Tama? Kahit nakulitin ka niya, kung hindi ka tinawag ng Diyos, hindi ka talaga pupunta. Pero dahil may ginamit na tao, at kinausap ka ng Diyos, sige, pupunta ako. Ibig sabihin nun, tinawag ka ng Panginoon. Amen. The Lord has called you. Ano pong sabi ng Matthew 4 verse 19? Sa English, babasahin ko po sa inyo. Nung tinawag niya ang kanyang first 4 disciples, sabi ng Lord, then He said to His disciples, "Follow me, and I will make you fishers of men." Taga-pangisda ng tao. Binibingwit mo ang mga tao papalapit sa Panginoon. Alam po ba ninyo, ang number 1 na excitement na mararamdaman ng isang taong nakatanggap sa Panginoong Hesukristo ay pagsabi kung sino si Jesus Christ. Tama po ba? Yung excitement na mararamdaman mo, yes, Jesus has saved me. Jesus has gave me hope in my life. Narinig ko, sinabi ng Panginoon sa salita niya yung mga bagay na imposible sa mata ng tao ay magiging posible sa mata ng Diyos. So nabigyan ako ng pag-asa ng Panginoong Hesukristo. Nangangailangan ako ng kagalingan. Jesus can give that to you. Basta't lumapit ka lang sa Kanya. Manampalataya ka. The first thing that you would do, ipapamalita mo yun sa mga mahal mo sa buhay. Kasi nakita mo yung ginto. Kaya, I tell you, sa mga taong may pusong mag-akay ng kanilang kapwa, the Lord will richly reward you. Amen. At yung mga tao naman na tumugon sa pagkatawag ng Panginoon, I tell you, there is rewards for your coming here at yung pagpapagaling niyo sa Panginoon. Amen po? Amen? So, may plano ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may plano si Lord sa'yo. Baka meron pa rin pong nagtataka, ako ba talaga ay tinawag? Baka kung na-attend lang talaga. Kasi, gusto ko lang. So, paano mo malalaman na ikaw ay tinawag ng Panginoon? Alam po ba ninyo na lahat ng tinawag, lahat po yung mga mukhang ito, lahat, may nakita si Lord sa'yo. I remember, kung babasahin kasi itong Matthew 4:19, sa Mark, meron din siya. Sa Luke, meron din yung same na kwento. So, noong unang panahon pala, uso na yung marites. Kasi, pinagchichismisan nila in a good way, hindi po yung masamang chismis. Kasi alam ni Mark, alam ni Luke, alam din ni Matthew, kung ano yung nangyari sa pagkakatawag dun sa first 4 disciples. Nung naglalakad kasi ang Panginoong Hesukristo, nakita niya itong disipulo na ito. Actually, hindi pa sila disciples eh. So, ibig sabihin nun, imagine niyo po, sa dami ng tao, bakit itong 4 ang nakita ng Panginoong Hesukristo? The question is, why you? Why us? Ibig sabihin, may nakita sa'yo si Lord. Amen. And I pray, makita mo rin yun sa sarili mo kung bakit ka tinawag ng Panginoon. It matters on the heart. Potential, sabi nga ng Panginoon, may nakita siya sa'yo. At kung ano yung nakita ng Lord sa bawat isa sa atin, syempre si Lord lang nakakaalam. Ano po? Paano mo malalaman kung ano yung pinagagawa ng Lord sa'yo kung hindi ka lalapit sa Kanya at hindi ka magtatanong sa Kanya? That is why relationship to Jesus Christ is the key. God can bring you farther. Sa Tagalogin natin, pwede kang dalhin ng Panginoon sa mas malayo pa sa nararating mo ngayon. Amen? You will go farther. Sabi mo sa katabi mo, malayo pang nararating mo. Malayo pang nararating mo. Hindi ka lang basta dyan. Kayo nang bahala kung ano nga kaya, Lord, yung go farther. Lord, ano po bang plano mo sa akin? O siguro si Kagawad o si Kapitan ay maging governor pa one day. Malayo ang ano. So, everything starts with a small beginnings. And then God brings you to the higher and higher level. If you are faithful in a little, at yung purpose kung bakit ka nilagay ng Diyos ay tama. Align sa kalooban ng Panginoon.
Amen po. Amen. Sige. Tinawag. Maraming tao ang tinawag. Marami ding mangingisda doon. Pero may 4 lang talagang nakita ang Lord. Sabi kasi doon, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at si Andres na nanghuhuli ng isda. Ikaw ay tinawag dahil may nakita sa iyo ang Panginoon. At ang lahat ng tinawag po ng Panginoon ay busy talaga. Hindi tumatawag si Lord ng tinatamad. Paano pag tinatamad ka, di tatamarin ka rin na lumapit sa Panginoon. So I'm telling you today, yung trabaho, yung pag-aaral, o kung ano man ang work mo, pinagkakaabalahan mo sa physical or sa secular, hindi yun dapat maging hadlang sa pagkakatawag ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? Hindi yun dapat maging hadlang. Si Simon kasi inakay niya, si Andres, inakay niya si Simon. Magkapatid kasi ito. Binalita niya, nakita ko na ang Kristo. Kasi sa Israel, matagal na nilang hinahanap, di po ba? Sa Old Testament pa lang, inaantay na nila ang pagdating ng Panginoong Jesucristo na tinatawag nilang Savior, na siyang magliligtas sa kanilang lipi. Kasi alam nila na sobrang hirap na sila sa kanilang buhay, na parang pakiramdam nila, ay, nasaan ba si Lord? Dahil yun sa pagkakasala na nagagawa ng tao. Lahat naman po ng tao ay nagkakasala, tama po? Everybody falls short in the glory of God. Walang matuwid sa mata ng Diyos. Sasabihin ng iba, matulungin naman ako Ako naman ay ganyan. Pasensya na po, may ganire kasi ako'y nasanay sa Batangas. Ano po? May ganire naman, ako'y naman natulong naman sa aking kapwa. Lahat ng bagay na iyon ay katumbas ng walang kabuluhan sa Panginoon. Not unless you have Jesus Christ in your life. So lahat ng mabubuting gawa mo, pag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, sa tuwing tinitignan ka ng Ama sa langit, ang nakikita niya is Jesus Christ Himself. Kaya nagiging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. So yun pala ang kailangan, the relationship with Jesus Christ. Kaya isa ka sa mga tinawag ng Lord. Di po ba pagtatawagan, sasagutin? Nakakahiya naman po, di ba? Imagine niya, sige po, tatawag sa inyo yung high official. Kaya kailangan niya sa akin. Excited ka, no? Or the other way around, your friends, even not the high officials, lahat ng tao, di ba pagtatawag, syempre sasagutin mo. Lalo na pag baka may balikbayan box sa darating. Hindi na lang po. So ngayon, sasagutin mo, itong tumatawag sa'yo, si Lord. God is calling you. Kaya naman, paano po ako sasagot sa Panginoon? Kung nararamdaman mo ngayon, sabi nga natin kanina, hindi aksidente. Kung tinatawag ka na ng Panginoon ngayon, sagutin mo siya. Papaano? Sabi ng Lord, follow me. Paano ko po susundan ang Panginoon? Yan ang pag-usapan natin. May iba-iba po kasing level yon. Hindi po ibig sabihin na tinawag ka ng Lord, i-give up mo na ang lahat. Ay, dito lang ako sa loob ng church kasi tinawag ako ni Lord Hindi ganon. Mayroong step by step at sadyang talaga na may paglalagyan ang Lord sa iyo. Yun ang pag-usapan natin. So, doon kasi, pagbabasahin mo din sa Luke chapter 5 verse 1 to 11. Sabi nga natin kanina, nagsisiksikan yung mga tao para makinig kay Jesus Christ. Pero bakit sa dami ng tao na yun, 4 lang ang sumunod? Bakit kaya? Because sometimes people want only to get something from Jesus. They forget to follow the blessing. Minsan nakafocus sa blessing. They forget about who gave them the blessing. Minsan nakafocus lang dun sa healing, sa bagong buhay na pwedeng ibigay sa iyo ni Lord. Pag nakuha mo na, you forget about Him. Wala dito yun. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kakalimutan si Lord. You follow Jesus. Ano po ba tungkol saan po ba itong calling na ito? Ang calling po na ito ay sinabi kanina sa salita ng Diyos, to become fishers of men. Mag-akay
ng mga tao papalapit sa Diyos. Hindi po ito ginagawa ng pastor lang. Paano po kung kami lang yung gagawa nun? Ay baka, ang tagal po nun, ano? Kadami po ng tao sa buong mundo. Ang kan mo pa lang, ang dami na. Paano, no? So, ang Panginoon, hindi ito restricted sa may posisyon lang, sa pastor lang, o sa kung sino lang. But this is for everybody. What is the motivation of the heart? Because you love them. Pag-ibig. Alam po ba ninyo sa panahon na ito, hindi ko po sinasabing end times na. Alam naman po na ninyo yan, talaga namang meron at meron talaga yon. Pero habang wala pa, the chance is still here. Magkaroon tayo ng puso para sa ating mga kasama, mga kaibigan, sa ating mga pamilya. That salvation is important in our lives. That salvation will bring you to places. Aanhin mo, I remember in Mark, sa Mark din yan ang sinabi ng Panginoon, aanhin mo ang lahat ng bagay, ang lahat ng meron sa mundo ito, kung ang kapalit naman ito ay ang iyong kaluluwa. No one can buy your soul. No one can redeem your soul, but only Jesus Christ. Walang ibang makapagtutubos o makabibili sa pagkatao, kaluluwa at buhay mo kung hindi ang buhay lamang ng Panginoong Jesucristo. So imagine kung gaano kakahalaga. Hindi ka binayaran ng gintulan, hindi ka rin binayaran ng sabihin na nating bahay at lupang halaga ng 3.5 million lang. No, that is not your price. Your price is the life of the kingdom na kung saan si Jesus Christ ang nandoon. The darling of heaven. Grabe po ang halaga mo, ano? Diyos yun. Hari ng mga hari. Bababa dito. Sa totoo lang po, sino ba tayo? Right? Yung makasalanan nga tayo eh. But because God loves us so much, at alam po natin na mahal din ng Diyos yung pamilya natin, yung mga kasama natin sa araw-araw. So, ganun ka kamahal ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, malaking halaga ka pala. Hindi ka pala basta-basta. Ano? So, for the people na akala mo hanggang dyan ka lang, akala mo ganyan ka lang porket nandito ka lang, no! May nakita ang Diyos sa'yo. And you are more valuable. Kung sabi nga ng Panginoon yung mga ibon, wala namang trabaho, wala namang ano, pero hindi sila pinababayaan ng Lord. Pero hindi ko sinabi huwag na kayo magtrabaho, ha? Siyempre, tayo ay human beings, kasama talaga yon. Ano po? Pero yung mga ibon na yun ay hindi pinababayaan ng Diyos. How much more? Pag binibenta ang ibon, nakabili na ho ba kayo sa bayan? Magkano? Doon sa Bible kasi ay ilang pirasong tanso ang halaga. Ngayon, magkano ba yung binibenta sa labas ng simbahan? 50 pesos. Ano po? Ikaw, mas mahalaga ka sa sino man o ano mang ibon sa mata ng Diyos. Hindi ka 50 pesos lang. Your life is worth valuable than those things. So don't waste your life for nothing. Use your life for the glory of God. Use your platform for the glory of God. Use your job for the glory of God. Use your house for the glory of God. Paano po kaya yun? Ano? Ang paglilingkod po kasi sa Panginoon ay hindi lamang may levels, sabi nga natin. So doon sa Luke chapter 8, doon sa binasa natin kanina, ang salvation na tinanggap mo, sabi nga natin, may nakita si Lord sa'yo. Nung nakita niya si Simon at si Pedro at nung kanyang mga disciples na 4, sila po ay naglilinis ng bangka. Naglalambat sila. Nung nakita ni Jesus yung bangka, umupo siya doon sa bangka ni Peter. Si Peter naman, pinayagan niya si Lord. Kayo po ba, pag may stranger, hindi nyo naman kilala, papasok sa bahay ninyo at uupo doon at bigla na lang magpipreach ng word of God, papayag ba kayo? Siyempre sa una, in reality, magugulat ka, sino ba ito? Parang baliw yata, baka palayasin mo. Ano? Pero si Peter po, because the calling of God is so strong in his spirit, hinayaan niya si Jesus. Pinaupo sa bangka, okay.
nagturo. At alam po ba ninyo, maraming tao ang nakinig at na born again at that time. Ngayon, the first level of serving the Lord is, ano ang pwede mong ipagamit sa Panginoon? Alam po ba ninyo yung mindset na Korean mindset? Alam niyo na ito sa mga matatagal na eh. Yung Korean mindset, pag pupunta ka ng church, ay ano kayo mapapala Korean, pag ako'y na-attend ng church, pag ako ba ay ganito, ano bang mapapala Korean, ano bang makukuha Korean, Korean mindset. Ano po? Pero the more na ikaw ay lagi nang lumalapit sa Panginoon, you have the relationship with Jesus Christ, you continue, naiiba na yung mindset mo. Nagiging Canadian ka na. Ano yung Canadian? Nagpapatas ka na ng silya. Canadian, sabi nga, dyan. Ikaw ay tumutulong ka na dyan. Nagtitimpla ka na dyan ng juice. Ayan. Ikaw ay, ako'y natutuwa. The last time that I saw this child, ako po kasi ay mahilig din, nung hindi pa po ako nasa pastoral calling, ako'y tumutugtog din ng drums. Ako'y ginagamit din ng Lord. Itong batang ito, tuwang-tuwa siya, gusto rin niyang mag-drums. Nung pagbalik ko ulit, nakita ko, hallelujah, mas magaling nang mag-drums kesa sa akin. Talagang nagpagamit na sa Panginoon. Ako'y tuwang-tuwa sa Panginoon because yung buhay ng isang tao, ng isang kabataan, o ng isang simpleng mamamayan, hindi nasasayang, pinapagamit sa Panginoon. So the question is, what do you have that you can let the Lord Jesus Christ use for His glory? For the gospel of salvation be preached to the people around you. Kung saan ka nilagay ng Diyos, yun ang lugar mo. Kung nandito ka sa Aguilar, then that is your place. Kung ikaw ay nasa Bayawas, then that is your place. Kung ikaw ay nandito, then that is the place where God has brought you. Hindi aksidente, then use where you are kung bakit ka nandyan. Isasama mo ang Diyos parati. Alam po ba ninyo, one thing that I have observed, kung lagi mong sinasama ang Panginoon sa lahat ng bagay, He will bless all the plans of your life. He will bless everything na ginagawa mo. Kasi siya naman ang may likha ng lahat ng bagay na ito. I have a story to tell you. Naalala ko itong isang taong ito. Ngayon kasi he's a very sikat na lawyer na. Talagang magaling, matalino. Sabi nga pa ninyo, pag gumraduate, yung mga cum laude, yung mga ganyan, mga laude-laude. Alam po ba ninyo ang background niya? Sa kanyang pag-aaral, he has more time spending with the Word of God. He has more time spending with sharing the gospel. Alam po naman ninyo, pag law, di ba? Grabe po ang pag-aaral ng mga yan at talagang it takes years to practice. Iba. Grabe din yung kurso na yun, hindi biro din. Ano po? Pero imagine mo, he spent more time with the Lord. Yun yung naging sekreto niya at patutuo niya kung bakit siya nagtagumpay sa buhay. Hindi lamang siya sikat na lawyer, but also, he is also in financial. Nakakatulong siya sa kanyang kapwa. Pag nag-share siya, ginagamit din siya ng Panginoon. So makikita mo doon yung transformation ng buhay niya. Alam po ba ninyo, ang buhay nila wala. Itagabundok yun eh. From nothing into something. Who helped him? The Lord Jesus Christ Himself. Pag ikaw ay bibigyan ng abundant blessings, itinawag ka nga talaga namang pagpapalain ka ng Diyos. Given na yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, tinawag ka? Pagpapalain ka talaga. Walang question yun. But now, dahil tinawag ka ng Panginoon, pagpapalain ka niya in all these things, do you have the right purpose in your heart? Kung bibigyan kita ng sasakyan, tawag ko kasi sa batang ito ay kumare. Si kumare, kung ilang taon na siya ulit? 6. 5, kasi parehas, di ba? Sa edad nito. Kung siya ay bibigyan ko ng Fortuner sa edad niyang ito, kunwari lang ha, baka mamaya hanapin mo sa akin. Kung bibigyan ko siya ng sasakyan sa edad niyang yan, she will not be able to use it properly.
Wala siyang lisensya, hindi niya alam gamitin yon. Sino ang mapapahamak? Siya na pagbibigyan. So that goes the same with us na tinawag ng Panginoon. If God gives you abundant blessings and you don't know how to use it, sino ang mapapahamak? Yung masasayang yung blessing, sige, given na yun eh. Okay, sige. Pero the point is, sino ang mapapahamak? Ikaw na pagbibigyan ng abundance. Kaya ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon is little by little, step by step, and it starts with serving, nagpapagamit sa Panginoon. Dumalo ka, umattend ka, and then you will see how God will move in your life. Ako rin po naman ay nag-umpisa sa pag-attend. Ako po ay taga-upo sa dulo, sa likod, ganyan lang po. Tapos, nag-umpisa po kasi ang soul winning. Sasabihin ninyo, paano po ba mag-soul win? Mag-akay ng kaluluwa. Iyan po ba yung bubuklatan ko sila ng Bible? Alam mo ba, kapatid, na sinabi sa John 3:16? Ganon po ba yun? Matatakot sila sa inyo. Tama po ba? Kakatakot. Ay, yan na, ayoko nang lumapit dyan. Napakabanal. Ako'y makasalanan nga eh. Hindi ako lalapit, ay napakabanal yung mag-share. Hindi ka nila papansinin, matatakot sila sa iyo. Alam po ba ninyo ang sikreto? Casual lang. Nung ako'y bago ma-born again, ako'y sinira ng aking ina. Nauna kasi siya kumatin. Kada umuwi po yan sa bahay ko, ikwentuhan ako. Alam mo ba, sabi ni Pastor, ganito pala yung word of God. Alam mo pala si Peter, ganito ganyan. Tapos ganyan. So ilang Sunday na ganun, kinikwentuhan lang ako. Hanggang sa isang araw, tumigil. Sabi ko, anong nangyari nung linggo? Bakit hindi ka na nagkikwento? Sabi po niya sa akin, bakit kasi hindi ka na lang pumunta ng Sunday para ikaw na lang mismo ang makinig? Sabi, ganun ba talaga yung pagkakasabi niya? Oo nga no. Sabi ko, sige, punta ka ng church. At doon na nag-umpisa ang lahat. The rest is history. Wala namang sinabi kung anong verse wala namang sinabing bubuklatan kita ng Bible today. Walang ganun eh. Kinwentuhan. Alam po ba ninyo, shinare lang niya kung ano yung natanggap niya. Yung kagalakan, yung excitement, yung pag-ibig ng Diyos, shinare lang niya. Hindi naman niya pinurpose na, matigas ang ulo mo, share kita ng Word of God para mabago ka ha. Hindi, wala namang ganun eh. Shinare lang niya kasi gusto ka niya na maligtas. Gusto niya na madala ka rin sa Panginoon para marinig mo rin yung narinig niya na magandang balita. Casual lang. Amen po ba? Chill lang. Kumbaga sa millennial talk, chill lang sa pag-share ng Word of God. Kasi kung magbabangon ka pang ganyan, baka taguan ka nila. Baka hindi ka nila talaga papansinin. Casual lang ang lahat ng bagay. So the question is, your platform, sa school, even yung bahay mo, pwede mong ipagamit yun sa Panginoon eh. Yung bangka kasi is the possession of Peter. Yun ang livelihood niya. Sa bahay mo, baka pwedeng mag-life group kayo dun. Diba? Alam niyo kung maganda, sa bawat bahay, magkaroon ng life group. Amen? Kung gaano kabilis ma-spread ang chismis ng buhay ng may buhay ng bawat isa, talunin natin yung pangit na chismis na yun. Talunin natin ng kabutihan ng Diyos. Let's spread the gospel of salvation. Yung magandang balita, sa bahay mo magkaroon. Sa bahay mo magkaroon. Sa bahay ninyo, sa bahay natin lahat magkaroon. Why? Huwag mo nang isipin, itumutulo po yung bahay ng hindi sa balkonahin nyo. Kung saan yan? Basta magkaroon tayo ng desire that our families be saved. Hindi lang tayo. Alam po ninyo kasi, may tinatawag na grace period. Papaano malalaman ng tao na sasampalataya siya dapat sa Panginoong Jesucristo kung walang magbabalita sa Kanya? So, ikaw pala si Marites. Literal, ang Marites kasi, Mare, ano ang testimony mo? Ano ang patutuo mo sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Yun na po ang Christian Marites mo. Alam ko na, nakikita niyan sa Facebook. So, maging instrumento tayo ng Lord for His goodness.
na tinanggap niya sa atin. Kanina po, pagdating ko, nagkwentuhan ang aking mga nanay sa pananampalataya kanina doon. Nung naakay nila ang isang tao, naiiyak, natutuwa. And the Lord was, I'm just listening to the Lord. Pinaalala niya sa akin yung verse na, pag may isang kaluluwa na naakay, nanumbalik sa Panginoong Jesucristo, dumalo at nagpapatuloy, alam po ba ninyo ang langit ay nagbubunyi? The angels are rejoicing. The Lord is joyful. Kaya yung joy na nararamdaman natin dito sa lupa, overflow yun ng joy ng Panginoon. So every time na napapangiti mo ang Panginoon, napapangiti ka din inside. Why? Isa kayo ng Diyos eh. So kung anong nararamdaman ng Diyos, it is what you feel. Kaya naman, napakasarap po talaga. Totoo po yung sinabi ninyo. Lalo na po pag may bago, tapos nagpapatuloy. Ang saya-saya ng church. Ano po? Iba. Tapos na-empower kayo na, tara, sige, i-share pa natin. More souls for Jesus. That is the passion. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka taga-butas na upuan. Ano po ibig sabihin nun? Dadalo sa gawain. Wala lang. 5-10 years ka na nakaupo ka pa rin sa same chair mo. Let's desire na sa mga susunod na araw, may katabi ka na. May dala-dala ka na. Amen? Sasamahan ko po kayo sa panalangin. Hindi po ito paramihan. Hindi po ito kompetisyon. Kasi sabi ni Pastor, para makaakay, nakakahiya naman pag wala akong kasama. No. Why? What is the heart? For them to be saved. Alam po ninyo, iba po kasi yung puso ng isang soul winner. Naiintindihan mo na may mission ka sa buhay. Yung mission kasi ng tao, ito yung soul winning na hindi mo na ito magagawa pag nandun na tayo kasama ng Panginoong Jesucristo. Sinong iso-soul win natin doon? Lahat ng tao doon is saved na. Wala na. So now is the time na mabuksan tayo ng Panginoon ng kahalagahan ng buhay ng bawat isa sa atin. How important our lives. I remember the story always. May isang mayamang lalaki. Tapos may isang pangalan ay Lazaro. Siya mahirap. Ano po? Ngayon, itong mayamang lalaki, siya po ay napunta sa isang lugar na napakainit. He was tormented in the place. Sabi niya kay Abraham, Amang Abraham, pwede bang isawsaw ni Lazaro yung kamay niya sa tubig at idampi sa dila ko para maibsan lang yung init na nararamdaman ko. Ako'y nahihirapan na. Tayo nga po, di ba pag summer dito, kunting init lang na. Bayan, init! Pawis na pawis ka. Talagang magre-reklamo ka na. But that person was in this place. Talagang torment. Sabi ni, to cut the long story short, sabi ni Abraham sa kanya, si Lazaro ay inaaliw dito. Sa lugar na ito. Nag-aantay sila ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Mahaba yung kwento na yun, pero inaantay nila si Jesus Christ. Now, ikaw, dahil ikaw ay nagpakasasa sa buhay, sabi niya, you had no care for the Lord. All you had to do was to be rich. All you had to do was kung ano yung gusto mo. Kaya ka nariyan. Don't get me wrong, hindi dahil sa mayaman siya, hindi siya papasok sa langit, hindi. Hindi porket mahirap, sila lang yung papasok sa langit. Hindi po. Mali po yung mindset ng tao dun sa context ng verse na yun. Ang point ng verse na yun sa kwento ng Panginoon is that ikaw na tao na wala kang pakialam sa Diyos. You didn't have the care to have relationship with Jesus Christ. Hindi mo hinanap ang Diyos kasi sapat na sa iyo kung ano ang binibigay ng mundo. Yun ang point ng Lord doon. No relationship at all. Kaya nandiyan ka. So imagine, sabi ko nga po sa inyo, hindi aksidente na nandito tayo. Yes, we're saved. Thank you, Lord. But how about my husband, my family, my child, my children, the people around me? Alam po ninyo,
Ang kapangyarihan ng panalangin, lahat po nag-uumpisa sa prayer. Soul winning starts with prayer. Si-share ko po sa inyo ang experience ko doon. Bago ako na-born again, bago lang, there was this burden in my heart na nilagay ng Lord na yung mga kasama ko nung high school, kasi close kami, para kaming pamilya. Siyempre, given na yun, yung pamilya mo ay magmamasyaran din. Pinagpipray ko lang ng pinagpipray sa Lord yun. Lord, give me a chance. Kung gagamitin mo ako para sa kanila, then use me, Lord. Kung gagamit ka ng ibang tao, sige, Lord. Kahit ano, kahit sino, basta, Lord. Magkaroon lang sila ng kaligtasan. Kasi, ang pangit naman, imagine the heart, no, na nandun ka, ang saya mo, kasama mo si Lord. Yes, Lord, amen, hallelujah. Blessings, blessings, blessings. But, the people that you love, wala. So, yung heart ng isang soul winner is that hindi lang para sa sarili mo. So, yun ang puso ng Panginoon. Everything starts with prayer. And then, alam po ninyo, magandang balita, fast forward, ngayon po, sa biyaya ng Diyos, magkakasama na kami naglilingkod sa Panginoon. Amen? Minsan, talagang galing silang Maynila, uuwi pa talaga dito. Gusto namin, tara mag-ano tayo, fellowship, word of God. Minsan naman ako ang pupunta doon, but most of the time, online. Sabi ko po sa inyo, walang hadlang. Online, di online. Walang hadlang. What can you use now to share the gospel? Not just for you, but for your family. Pag-pray natin sila. Sasamahan ko po kayo sa prayer. Alam po ba ninyo ang prayer ngayon, angkan na. Lord, I pray for my clan. Niluluhod mo na yun sa Diyos. Lord, hindi ako papayag na ang angkan ko hindi masisave. Hindi ako papayag, Lord, na ako lang. Hindi, Lord. Bless my family. Lord, I pray na ang bawat angkan at taong nakakonect sa akin ay magkakaroon ng kaligtasan na nanggagaling sa'yo. Pray for your clan. Amen po? Huwag lang 3 tao. Angkan. Pag angkan kasi, hindi lang ito yung pamilya mo talaga. But these are all the people na nakakonect sa'yo noon, ngayon, at sa future. Kaya nga po, I'm so blessed with the people in the government as well. Kasi alam po ninyo, maraming tao may kukonect sa inyo ng Panginoon. Di po ba? You have the platform to speak in front. Di ba pag may gathering, sila naman, kayo naman po ang unang tatawagin eh. Kayo yung mga, ano ba yung mga ribbon cutting, eh, ako, ano, di ba? Lahat kayo nandoon eh. So imagine, what kind of legacy would you like to leave the younger and the present generations? Ano yung legacy na pwede mong iiwan para sa mga tao? God placed you there for a purpose. And if you use that purpose very well, God will give you more responsibilities. So, yan yung mga paraan. Ano po? Anong susunod doon? Ngayon, itong ang Panginoong Jesucristo, nung sinabi niya kay Peter at kila Simon na, halika, sundan niyo ako. Sila po ay nag-aayos ng lambat nila. Wala silang mahuli at that time. Sabi ng Panginoong Jesucristo, o sige, ihulog nyo ulit sa gawing kanan. Di ba si Peter po ay by profession, mangingisda talaga. So alam niya ang ginagawa niya. Pag ganitong oras, wala talagang mahuhuli. Ano po ang occupation ng Panginoong Jesucristo at that time nung tao siya? Siya po ay karpintero. Ano ang alam sa normal na tao? Ano ang alam ng isang karpintero sa isang by profession na mangingisda para sabihin niya, ihulog mo ulit ang lambat mo sa gawing kanan? Kung ikaw, sasabi, di ba usually sa tao, ikaw ay doktor ka. Sasabihan kita na ako isang hindi naman doktor, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. I-check mo siya ulit kasi baka may diabetes siya. Ano? Doktor ako, tuturuan mo ako? Di ba gano'n sa usual na tao? Pero ano pong nakita natin doon sa kwento? Si Peter, sinunod niya ang sinabi ng Lord. Sabi niya noon,
Sabi na doon, ngunit dahil sa sinabi nyo, huhulog ko po ang lambat. Sumunod siya. That is the second level of following the Lord. Yung nag-o-obey ka na. Mga bagay na sinasabi ng Diyos sa'yo, ginagawa mo na. Minsan, nagiging mistake, medyo sumasablay. Alam po ba ninyo, yung mga basketball player, sino ba mga basketball dito? Sige, total puro mga mothers na, yung mga nagluluto. Hindi naman agad-agad perfect mo yung lutuing maganda, di ba? Nag-umpisa ka naman sa sunog na sinaing, sa sunog na hotdog na nga lang, nasunog mo pa, hanggang sa ikaw, natawa kayo, totoo yun, di ba? Naalala ko noon, sige segue, yung paglilinis ng isda, high school kami noon, syempre, tinuturoan kami. Alam po, di ba dapat po yung tiyan nasa gitna? Yung hinati ko yung isda, yung tiyan nasa taas. Lord, ano ba yun? Nakakahiya. So, hindi lahat perfect agad. What is the point? Even in basketball, yung mga NBA players, hindi naman yun agad-agad magagaling ha. They keep on practicing. Practice and practice and practice. Ganon din sa pagsunod mo sa Panginoon. Sunod ka lang ng sunod. Kung nagkamali, lumapit sa Panginoon. May problema ba doon? Wala naman, di ba? The Lord will always accept you, but you do not abuse the grace of God. Basta, ang pag-ibig ng Diyos ay nandyan. You are accepted by God. Sabihin mo nga sa katabi mo, tanggap ka ni Lord. Obey. Yung mga bagay na mayroon tayo, that is part of our life. Ngayon, i-level up natin. Sabi ko sa inyo, nagle-level up ang pagsunod sa Panginoon. Ano yung susunod doon? Pinapagamit mo lang yung bahay mo. Ngayon, pinapagamit mo na ang buhay mo para sa Panginoon. Obedience. Ang tawag kanina, serving. Ngayon, susunod doon, obedience na. Pagsunod na. May mga bagay talaga na sa buhay natin ay pag sinabi ng Diyos, ay sinabi ng Diyos. Hindi mababalik. I'll give you an example. When God says to you to leave yung boyfriend mo, dito na lang ako titingin sa mga kabataan. Iwanan mo yung boyfriend mo, hindi pala born again. Paano kaya kung sinabi ng Lord yung gano'n? Kasi hindi yan ang plano ko para sa iyo. Mayroon pang mas gwapo para sa iyo. Ay, gano'n naman ang Panginoon eh. Pag may pinabibitawan siya, bakit kayo natatawa? Totoo ba? Wala akong alam dyan ha. Ngayon lang ako bumisita dito. Ngayon, yung mga pinabibitawan ng Lord sa'yo, there are greater things on that. Mga bagay na rin. So how willing are you to give your life to God? Kasi maaaring wala naman po akong malaking bahay para maipagamit sa Lord. Wala rin po akong pangbigay. Treasure, wala eh. Alam po ba niyo? Your life. Sino ang tinubos ng Panginoon? Yung sasakyan mo ba? Hindi, di ba? Wala namang problema dyan kung ipag-drive mo si magsundo ka, matagal, okay yun, ayos. But the greatest level, taas natin konti, the level of following the Lord is when you give your life to God. Amen? Mamaya, nag-share ka na dyan. I'm so blessed with the young people and yung mga taong ginagamit na sa harapan. Thou art good, my faithful servant. Naalala ko po itong mga taong ito noon mahiyain. Talagang akala mo kakainin mo sila sa sobrang hiya nila na talagang ayaw kanilang lapitan. Alam niyo po, minsan, kailangan din pala na magkahiwa-hiwalay tayo. Tanong niyo po ako bakit? Kung ako po yung parang ayaw niyo. Sometimes, it has to happen. Bakit? Kung mananatili ako dito, ako lang gagamitin, paano sila? Breakthrough nila yun. Hindi naman tayo nagkahiwalay. Amen po ba? You people are still in my heart praying for you. O kaya yung nagtatampo. Wala, hindi na kayo nagtatampo ha. Amen po ba? So, yun po, Panginoon. The Lord works mysteriously. So,
So I'm so blessed na mas marami pang nagagamit ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And I thank God na lumalago, may nagsusulwing na, everybody, nagagamit kayo ng Panginoon. So thank you Lord sa buhay po ng bawat isa. Kayo ay tunay na pinagpala. Sabihin mo sa katabi mo, salamat kapatid. Salamat kapatid. Dahil yung katabi mo, hindi mo lang alam, pinagpipray ka niyan, lagi ka niyang inaakay, matagal ka na niyang gustong dalhin sa church, nung pinaunlakan mo, thank you Lord. Hallelujah. So everybody, let's work together. Now, ang obedience po natin, alam po natin if the fruit of your obedience is there, yung rewards darating na lang yun. Hindi yun ang ina-after natin sa pagsunod sa Panginoon. It will come. Darating yun sa ating mga buhay. So what is the next level? Ito na yung mga bagay nung makita nila na ang Panginoon ay wow, grabe si Lord. Grabe yung mirakulo. Kasi nung hinulog nga nila sa gawing kanan, sumunod sila. Alam po ba ninyo yung blessing? Talagang halos mapuno yung bangka, yung lambat mapupunit na. Nagtawag pa nga sila ng kasama eh. Tapos yung mga kasama nila na-bless din. Alam niyo po, I decree and declare today that your lives will not just be blessed, but become a blessing to other people. Hindi ka lang pasasaganain para lang yumaman ka. No. God will bless you for a purpose. You will become a blessing to every family in Aguilar. Amen? Claim it and receive it in Jesus' name. Ang mirakulo kasi yan ang ginagamit ng Panginoon para manampalataya ang mga tao. And then that miracle, hindi natatapos doon. Sumampalataya. Tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Katulad nung ginawa nila. Tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay. Sumunod nga sila eh. So now this is the last part. Yung time na nakita nila si Lord, nakita nila lahat ng miracles, iniwanan nila ang lahat. Si Peter, iniwanan niya yung bangka, iniwanan niya yung mga isda. Sige, nanak. Sila, yung dalawa, iniwanan sila Santiago, iniwanan nila ang kanilang ama. Meron silang iniwanan. Right now, the third level of serving or following the Lord is mayroon kang iniiwanan. Hindi mo po ibig sabihin na iwanan niyo yung buong pamilya niyo o yung trabaho niyo. Hindi ganun. Iba-iba kasi. Merong pinabibitawan sa'yo si Lord. Ang tanong, may pinabibitawan na ba sa'yo si Lord? Hanggang ngayon, hindi mo pa nabibitawan. Sama ng loob siguro po. Yung galit ko po siguro. Hindi ko mapatawad yun. Let go. How can God use you mightily? Secular o saan ka man ilagay ng Diyos if may hadlang. Imagine mo, kung may batong nakahadlang sa'yo, how can you move forward fastly? Kahit nga yung may sasakyan, tatanggalin mo yung harang, itatabi mo para ikaw ay makadaan. God wants to bring you farther, remember? Farther sa kung ano ang mayroon ka o kung ano yung nararanasan mo ngayon. Pero kung may hadlang, how can God move you forward? Sabi mo sa katabi, bitaw na. Pwedeng bisyo. Hindi naman yun eh. Iba-iba kasi ang tao. Diba? Or maling relasyon, siguro. Hindi ko alam. Kaya ay kausapin ng Panginoon. Ang mga pastor kasi, may mga times na pinabibitawan ng trabaho sa kanila. But I tell you, ibabalik din naman ni Lord eh. He's the one who's restoring it. Sadyang talagang may ganun. May mga taong pinabibitawan ang work sa kanila, pero hindi yun para sa lahat. Kaya itanong mo si Lord, Lord, gusto ko pong magamit mo ako mightily. May pinabibitawan ka po ba sa akin? Yung pagiging marites ko po ba? O yung pagiging pagagalitin ko po ba? Alam po ba ninyo, ay, ang dami ng ingon ah. Parang marami tayong palalayasing mga spirit of anger ngayon ah. Hallelujah. Anger, amen. Sabi niya gano'n, bakit ka po ba nagagalit?
Anyway, those are the things that you have to surrender to the Lord. Or yung problema mo. Pwede ba today, iwan na natin kay Lord lahat? Para wala ka ng bigat. Para makausad ka na. Kasi alam niyo po na ako'y naniniwala, ang buhay ng bawat isa, pag tinitingnan ko kasi kayo, it is not you that I see. It is the plans of God that I see in your lives. So I don't see you as who you are right now. Itong nakikita ko po sa inyo ay hindi ko ito mata. Mata ng Panginoon na nakikita ko sa buhay ninyo. So I see your lives different from now and forward. Hindi ko lang ma-explain sa ngayon. But God will move in your lives if you follow Jesus Christ. That is the only truth. Kasi kung kami lang po, kahit naman po sa government official, kahit na lumapit ka naman ng lumapit sa kanila, limited, di po ba? Limited ang funds. Sabi nga nila, hindi matutugunan ang buong pangangailangan ng mga tao. Sila ay lumalapit din sa Diyos para tulungan sila at bigyan ng karunungan kung paano nila gagampanan ang leadership na ibinigay sa kanila. Right? Amen. Lumapit tayo sa Panginoon. And I tell you, your lives will never be the same again. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Iba ka na. Kung ano yung pinabibitawan sa iyo ni Lord, bitawan na. Iwanan na natin. Ano po? Iwanan na natin yan sa Panginoon. Sige, mabilis na lang po. Application tayo. Paano ko po gagawin? Gusto ko pong magamit ng Lord. Gusto ko pong maakay ang mga pamilya ko, ang mga mahal ko sa buhay. Sabi po lagi kanina, pray for them. Ipanalangin mo sila ng ipanalangin. Mangyayari yun. Sigurado po ako sa buhay ng bawat isa may nag-pray para sa inyo. Hindi nyo man alam? Maring alam nyo. Meron at merong nag-pray. Kaya salamat Lord sa tao na ginamit mo, na nag-pray para sa amin, na nag-share ng gospel para sa amin. Now, we receive the salvation and the abundance of our life. Diba ba? Ngayon naman, it's your turn. Ganun lang yun eh. Ano yung natanggap mo, ikaw naman. It's your turn to pray for these people. Maging instrumento ka para sa mga ito. Sabi mo sa katabi mo, it's your turn. It's your turn. Panalangin mo. At gayon din po ikalawa, kailangan in love ka sa Diyos. Hindi mo kasi magagawa yung mga bagay na ito pag wala kang passion sa Panginoon. Without, ang passion kasi is the fire while you are doing this. Yung compassion to bring the lost souls to Jesus Christ ay pag-ibig ng Panginoon yun na tinanggap mo from the Lord Himself. Bakit? Alam mo kung saan ka galing. Alam mo kung saan ka dinala ng Diyos ngayon. Alam mo kung ano yung nararanasan mo ngayon. Ikaw makakaalam nun kasi ikaw ang sinave ng Lord eh. So imagine the people around you. Alam po ba ninyo, every time na ako'y pupunta sa iba't ibang lugar, sa biyaya po ng Diyos, I meet different kinds of people. Doon ko nakita na yung buhay ng tao. Grabe po pala. May mga tao pala na at an early age, forgive me for my words, na-abuse. At an early age, nare-rape, babae, lalaki. Kaya yun yung nagiging dahilan nila kung bakit sa buhay nila napapariwara sila. Pinapahiya ng magulang. Kaya hindi ka magtataka kung bakit ganun yung naging buhay nila. Hindi mo sila masisi. Because they were lost. Akala mo nakangiti. Pero deep inside, they're broken. Especially the young people. So every time I see these different kinds of people, ako'y natutuwa sa Panginoon kasi naligtas na sila. Yung iba nga dun meron akong na-meet, naging pastor na, sa biyaya ng Diyos, leaders na.
how amazing God is when He saves the lives of people. Kaya yung pamilya mo may pag-asa. Meron ka bang pinag-pray ng mga tao? Eh kung wala, ay kaya naman pala wala ka palang nadadala sa Lord. Ano? Kasi kailangan ipag-pray, meron kang puso, that kind of love for these people. Hindi lang pan-sarili. Okay? So the love. Kaya paano po ba ako mai-in-love sa Diyos? Simple. Seek Him diligently. Word of God, manalangin ka, dumalo ka sa gawain ng Panginoon. Life group, kung may life group, isama. Kung puno na kayo, sige, magbukas ng bago. Kung gusto mong magbukas ng iyong life group, sige, magbukas. O sa mga, ito yung mga life group of the Kagawads. Ay, tama po ba? Kagawad o Kapitan? Ayan pala po. Ayun po. Ayun, life group. O. Bago kayo mag-meeting ng agenda, o, tayo, word of God. O. Para tayo ay samahan ng Diyos sa bawat lugar na hahakbangan mo, sa bahay na pupuntahan mo, you will conquer. Sure win, balot. Sabi mo, ganun sa Bible. If you will base your life in the Bible, ganun ang ginagawa nila. Sa bawat inaapakan nilang lugar, they bring the Lord in their life. At kung ikaw ay kalooban ng Diyos, iyon para sa iyo, He will bring you there. Kung malaga sinasama mo ang Panginoon. So, pray, ma-inlove ka sa Panginoon, seek Him diligently. Kung dati nagbabasa ka ng Word of God o nakakarinig ka tuwing Sunday lang, dagdagan mo naman. Gawin mo namang Monday din. O, sige po, busy kasi ako eh. Gawin mo naman ngayon. Monday, Wednesday, Friday. Hanggang sa ma-practice mo to every day of your life. No pressure. Dahan-dahan lang. Alam ng Panginoon yan, tutulungan ka niya. Prayer life. No lang, prayer ko lang. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Kaya, antandaan. Tao ba? Antandahin namin. Okay na yun. Naalala ko po nun, hindi pa kami board again. Okay na, alis na kami kaagad. Ganun lang ang prayer. Kung bagay parang sa'yo, okay na yun, panalangin na. Pero now, it's different. Ito po, sa mga may asawa. Gusto niyo po ba ganun? Pagising mo ano? Araw-araw ganun. Yung iba nga eh, may ganun. Buti nga may ganun pa eh. Yung iba, alis na lang, hindi mo na alam kung nasa na napunta. Ganun din yun sa relationship mo sa Panginoon. Gusto ng Lord, kinakausap mo siya. Gusto ng Lord, naririnig niya kung ano yung problema mo, kung ano yung ginagawa mo. What happened to you? Kung sa tao na nga lang, di ba? Kahit sa anak niyo po, sige, yung pakiramdam na dumating siya sa bahay, ni hi, ni ho, ni wala. Ang sakit po, di ba? Ganon din ang Panginoon. God wants to talk to you. Gusto ka niyang kausapin. Kausapin natin siya. Pray to Him. Ibalik natin yung fire natin sa paglapit natin sa Panginoon. And I tell you, that is the secret. Sabi nga ng Matthew 6:33, memorize niyo po ba yun? Anong sabi doon? Seek first. Sige po. Yes. Amen. Praise God. Seek first the kingdom of God and live righteously. And all these things shall be added unto you. Yung walang trabaho, magkakatrabaho. Why? You seek the Lord. Yung wala, magkakameron. Yung kulang, magkakaalaga. Kasi, nandiyan ang Lord na daan kung paano. So, there's nothing to worry about. Amen po ba? Kung kayo po'y may alalahanin ngayon, iwan natin yan sa Panginoon. Tayo magtiwala sa Kanya. Trust Him. At alam po ba ninyo, the more na na-encounter mo ang Lord, the more na ikaw lumalapit sa Kanya, nakakaranas ka ng miracles at pagkilos ng Diyos sa buhay mo, yan po ang gagamitin mo. Yung patutuo mo yan sa ibang tao. And then you can bring them to the Lord. Maging excited ka sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kayo po ba excited sa gagawin ng Panginoon? Amen! Your life? Asa na yung keyboardista ko dito? Same worship. Yung kanina. Tayo'y mananalangin sa Lord. Ano po?
Now, before I end, alam naman po natin kung ano yung halaga ng kaligtasan. It is not just the eternal life na meron kang lugar sa langit, but the salvation was Himself while you are still here on earth, at yung buhay mo na eternal life kasama ang Panginoon sa darating na panahon. It works both ways. At nais ng Panginoon na maintindihan natin na yung dugo at buhay niya na ibinigay para sa atin, tubusin tayo. Kasi sa totoo lang, ang judgment para sa atin, wala. Nothing. But, because God loves you so much, I will save you. Sabi na God. I will save you. So tayo po lahat ay iniligtas ng Panginoon. So bago tayo manalangin, tanggapin muna natin ang Panginoong Hesukristo. Baka hindi ka pa sure kung saved ka. Siguraduhin natin sa araw na ito. Okay? Sige, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Sabi natin kanina, lahat ng worries mo, lahat ng iyong mga alalahanin at alam mong pagkakasala mo sa Panginoon, lahat yan nakikita ni Lord. Pagkukulang sa Kanya, everything, sige. Holy Spirit, right now, I ask you, ipaalala mo sa lahat, ilagay mo sa puso ng bawat isa kung ano yung mga pagkukulang namin sa iyo. Yung mga bagay na dapat namin ihingi ng tawad sa iyo, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Yung ugali na dapat nang bitawan, right now, kausapin mo ang Panginoon. Lahat ng pagmamataas, kung mayroon man, lahat ng insecurities, lahat ng self-pity, lahat ng panlalamig mo sa Panginoon, lahat ng kakulangan na yan, ipapaalala ng Lord sa iyo right now. In Jesus' mighty name, Holy Spirit, patuloy kang pumilos sa puso ng bawat isa. Buksan mo po ang kanilang mga hearts so that you can freely move sa kanilang puso. Ngayon, ihihingi po natin ng tawad. Ipapaalala din sa inyo ng Panginoon, maaaring may tao po kayo na nagawa ninyo ng mali. Right now, ipapakita ng Holy Spirit sa inyo yung mga taong kinagalitan ninyo o kinatampuhan ninyo. Ngayon, you ask to the Lord grace ngayon to release forgiveness to these people. Habang ikaw ay nakayuko, nakapikit, sige, sabihin mo dyan sa mga taong ipapakita ng Lord sa harapan mo. These people, nakasakit sa iyo yan, pinagchismisan ka, nagalit ka sa kanila, inutangan ka, hindi ka binayaran, niloko ka, lahat ng klase ng sama ng loob, ng galit mo sa mga taong ito, it's there, nakikita ni Lord, nasa puso mo, but God wants to set you free, so you need to set your lives free by forgiving these people. Tell to them, pinapatawad ko na kayo. I release forgiveness. Gaano man kalaki ang kasalanan ninyo, kung ako nga ay pinatawad ng Panginoong Hesukristo, pinapatawad ko na rin kayo. Ngayon naman, in Jesus' name, maaari may mga tao pa na nasaktan mo, na hindi mo alam. May mga tao na sa likod mo nagtampo pala sa iyo because of some fight. The Holy Spirit will let you remember right now. In Jesus' mighty name, now is your time na ikaw naman ang humingi ng pagpapatawad sa kanila. Imagine mo, nandyan sila ngayon sa harapan mo. Ako'y patawarin mo sa aking pagkakasala sa iyo. Matagal na tayong may alitan, matagal na tayong di nagpapansinan. Dati noon close tayo, dati noon mag-best friend tayo, but right now it's different. Nais ko lamang na magkaayos sa paraan ng Panginoon, kaya ngayon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Have humility, whether ikaw o siya ang nag-umpisang mali, it doesn't matter. God wants to set you free today. In Jesus' name, in Jesus' name.
Hallelujah, Lord Jesus. Ngayon, lahat ng pagkakasala mo na nagawa mo sa katawan mo, in Jesus' name, lahat ng pagsuway sa Diyos, ipapaalala sa iyo ng Panginoon yan, every lust of the eyes and lust of the flesh, every sexual immorality and impurity that you have committed in your life, lahat ng iyan ay kasalanan mo sa iyong katawan at sa iyong sarili. Kung ikaw ay hindi mo mapatawad ang sarili mo sa nagawa mo, now is the time. God tells you today, He forgave you. Right now, anak, patawarin mo na rin ang sarili mo. Yung bagay na lagi mong naaalala, na sana hindi ko na lang ginawa. Sana hindi na lang ganito. Sana hindi ganito ang buhay ko. Yun yung bagay na hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Today, release forgiveness to yourself. Sabi mo sa sarili mo, pinapatawad na kita. Ano man ang nagawa mo noon. As God forgives. Hallelujah, Jesus. And today, thank you, Father, for releasing forgiveness. Tayo naman ngayon, hihingi tayo ng tawad sa ating Ama sa langit. Maaari po bang ilagay ninyo ang inyong kamay sa inyong dibdib? At sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, na ako'y may pagkukulang sa iyo. Linisan mo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag hahayaan ito'y mabura hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat po sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan at sa pagpapatawad na iginawad mo po sa aking buhay. Aking dalangin na hindi lamang po ako ang maligtas, kundi pati na rin ang aking mga mahal sa buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Manatili po kayong nakayuko, and I would like to pray for you. I know na mayroon po kayong desire na maakay ang inyong pamilya, pero hindi nyo po alam kung papaano. Today, i-release ng Lord sa bawat isa sa inyo ang anointing ng isang soul winner. I will lay my hands to you and I will anoint you with God's anointing oil today. And God will send you out for your families. Sasamahan niya kayo. Let me pray for you. Lord, hallelujah, Lord Jesus. Ang mga anak mong ito, sa oras na ito, anumang hadlang na nakikita mo sa kanilang buhay, anuman pong itong bagay na nasa kanilang puso na nakikita mo, right now, in the name of Jesus, I uproot you and I cast you out and I rebuke you. Ang lahat, Panginoon, na nakikita mo na maaaring nagiging hadlang nila sa paglapit sa iyo at hindi sila bukas sa pagtanggap ng iyong mga salita. In Jesus' mighty name, I command, be open right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord Jesus. At gayon, inilalagay sa iyo ng Panginoon ang apoy ng Diyos, ang matinding pag-ibig niya sa iyo. At ikaw ay kanyang gagamitin para sa kanyang ubasan. Bless these people, Lord. Bring them further. Pagpalain mo sila at gawin mo silang mga servants mo, mga lingkod mo na punong-puno ng katapatan at punong-puno ng apoy para sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng kulang sa kanila, ikaw ang magdaragdag. Ang lahat ng wala, Panginoon, ikaw ang magbibigay sa kanila. I pray, Lord, lahat ng estudyante dito ay makapagtatapos ng pag-aaral. I pray, Lord, ang walang trabaho ay magkakaroon ng trabaho. Ang walang sources of income, magkakaroon ng sources of income. Ang mga walang businesses, bibigyan mo ng businesses. Ang mga binigyan mo na, ipalalaguin mo kung ano ang ibinigay mo sa kanila, Panginoon. I pray today that their lives will be
living in abundant blessings in the name of Jesus. Kung ano ang ibinaba mo sa iyong salita, siyang mangyayari sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, I pray na hindi lamang sila ang pupunta sa church, but they will also bring their families to your feet, O God. Hindi para paramihin ang dadalo sa church, pero dahil nais nila, may puso sila, Panginoon, na dalhin ang kanilang pamilya sa iyong paanan. Thank you, Father, for their lives. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord.